Sa isang magara at mamahaling restaurant sana sila balak pumasok. Pero nakakita si Isabel ng isang tapsilugan, kaya kaagad niyang itinuro yun kay Tristan. Nahalata naman ang pagdadalawang isip na pumayag. Mukha namang malinis ang loob nila. Tingnan mo, maraming kumakain sa loob, kaya ibig sabihin walang problema sa pagkain nila. Dagdag ni Isabel. Halika na hanggat may bakante pang mesa. Sa pagkakataong ito, si Tristan ay walang nagawa, kundi ang magpatangay kay Isabel. Wala namang problema sa kanya kung kumain sila sa ganitong uri ng kainan, pero kailangan malinis ang loob, lalo na ang putaheng ihahain sa kanila. Bakit parang karamihan pang breakfast ang nasa menu nila? Takang tanong ni Tristan na makapasok sila sa loob. Halatang ito ang unang pagkakataon na kakain siya sa tapsilugan. Pero pumasa naman sa kanya yung estilo at linis ng kainan, kaya pumayag siya na dito sila mananghalian. Pero masarap naman ang mga yan, ani Isabel, at tinulungan siyang pumili kung anong putahe ang masarap na kainin. Ilang minuto din ang lumipas bago sila nakapagdesisyon at sabihin ang napili nila. Halos mga 5 minuto lang kanilang hinintay bago ihatid sa mesa nila ang in-order nilang pagkain. Sigurado ka bang yan lang talaga ang kakainin mo? Nagtatakang tanong ni Isabel dahil tanging laman lang ng pinggan nito ay 2 pritong itlog at yung sinangag. Ayos na ako dito, kumain ka na, ani Tristan. Saka pinunasan ng maigi ang kubyertos niya. Hindi alam ni Isabel kung anong mararamdaman dahil halata naman na napipilitan lang si Tristan na sumama sa kanya. Merong parte sa kanya na noon pa man, gusto niyang iparanas dito ang buhay malayo sa karangyaan. Ngunit hindi na niya yun ipipilit pa kung hindi naman komportable ang asawa. Mahirap baguhin ang nakasanayan na. Gusto mo bang subuan kita? Nabalik si Isabel sa realidad nang marinig ang tanong ni Tristan. Ha? Anong isusubo mo? Bumaba ulit ang tingin ni Isabel sa pinggan ni Tristan dahil baka merong nadagdag sa putahe pero wala. Itlog mo? Hindi alam ni Isabel kung anong nangyari pero biglang tumahimik ang paligid. Napatingin sa mesa nila ang mga parokyanong nakarinig sa sinabi ni Isabel, habang si Tristan naman tila tinakasan ng kaluluwa. Maingay at napakalakas ng hiyawan ng mga taong nakasakay sa roller coaster ride na umaandar ng napakabilis at umiikot-ikot pa sa ere. Hindi akalain ni Isabel na ganito kalala ang sinakyan niya, pero hindi naman niya maitatanggi na natutuwa siyang sinubukan ang mga naglalakihang ride sa parke na pinuntahan nila ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa ganito. Sana hindi ito ang huli. Nais niya pang umulit ng umulit. Kahit siya'y kabado dahil sa kakaibang saya na ibinibigay nito sa kanya. Samantala, nakatayo at nakakrus sa mga braso ni Tristan sa ibaba, habang hinihintay ang kanyang asawa na matapos sa bawat rides na sinasakyan nito. Hindi siya nagtatangkang sumama dahil bukod sa hindi niya hilig ang mga ganito, hindi rin niya talaga gusto ang ingay o sigaw ng mga tao na makakatabi niya kung sakaling sumakay siya. Laking pasasalamat rin niya nang hindi siya pinipilit ni Isabel na sumakay. Dahil una sa lahat, ang plano lang naman niya sana ay ang kumain sila sa labas. Pero dahil kasama niya, inasahan na niyang magiging ganito ang kahihinatnan ng lakad nila. Grabe, ang saya pala ng ganito, ano? Nakakatakot siya sa una pero kapag natapos na, doon mo mapapagtanto ang saya pala. Kwento ni Isabel. Nang sa wakas ay nakapagdesisyon na mamahinga muna, matapos ang wantusawang pagsakay sa mga rides na halos nagpapaos na sa boses nito. Mukhang ang enjoy na enjoy ka ani Tristan. Bahagyang nawala ang ngiti ni Isabel. Pasensya na ha, ngayon lang kasi ako nakapunta sa ganito. No, don't be sorry. Ang ibig kong sabihin sa sinabi ko, masaya ako at mukhang nag-e-enjoy ka. Hindi ako namimiloso po. Ganun ba? Napakamot si Isabel sa ulo niya at bahagyang natawa. Bakit ba kasi ayaw mong sumubo kahit isang beses lang? Para mag-enjoy ka rin kagaya ko. Okay lang ako. Nag-e-enjoy naman ako Paano? Nanonood ka lang naman. Huminto si Tristan sa paglalakad kaya tumigil din si Isabel. Saglit siyang napaisip sa tanong nito. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkainip sa pagtayo lang at kakapanood sa mga sinasakyang rides ni Isabel. Pero napaisip siyang bigla
kung bakit nga ba hindi niya magawang magyaya na umuwi ka agad. Kung ang ginawa lang niya ay tumayo at manood sa asawa. Kung yayayain ba kitang sumakay dito, papayag ka ba? Napatingin si Tristan kay Isabel na nakatingin sa Ferris wheel na nasa harapan nila. Saktong bumukas ang makukulay na ilaw nito na siyang lalong nagpaakit sa mata ni Isabel. Unti-unti nang natatabunan ng madilim na ulap ang kulay kahel na kalangitan. Nagbukas na rin ang makukulay na ilaw sa buong parke. At sa mga istasyon na siyang nagpapakinang sa bawat mata ng mga taong naririto. Sige, ani Tristan, saka tumingin sa kanyang relos. Pero pagkatapos nito kailangan na nating umuwi ha. Sunod-sunod na tumango si Isabel. Nananabik na sumakay siya sa loob ng kapsula. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Samantala, ang mga kasambay sa mansyon, abala sa paghahanda ng hapunan, habang wala pa ang mag-asawa na lumabas ngayong araw. Maayos naman ang lahat sa kusina, hanggang sa makarinig sila ng isang doorbell mula sa labas ng gate. Ria! Opo, ako na po ang bahalang tumingin sa labas. Ani Ria, saka binitawan ng kubyertos na ihahanda sa mesa para magtungo sa sala. Tumingin muna siya saglit sa monitor upang masilip kung sino ang nasa labas. At halos lumuwa ang mata niya na makita at makilala agad kung sino ang taong nasa gate. Patay tayo dyan, bulong niya. Saka nagmamadaling bumalik sa kusina para sabihin kay Manang Rosa ang nakita. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Isabel habang pinagmamasta ng ibaba ng kabuuan ng parke. Ngunit kitang-kita naman sa mga mata niya ang pagkamangha at tuwa habang kinukunan ng litrato ang mga umaagaw sa atensyon niya. Humarap si Isabel kay Tristan na nasa kabilang pwesto. Tahimik lang din ito nakatingin sa labas ng kapsula at tila ba malalim ang iniisip nito. Agad niyang inangat ang cellphone para kunan ito ng litrato at sakto namang tumingin ito sa kanya. Pwede mo namang sabihin na kukuhanan mo ako ng picture. Naiilang nang umiti si Isabel. Kung gano'n magpicture tayong dalawa, ayos lang ba? 3 segundo ang tinagal bago sumagot si Tristan na dahilan ng pagtayo ni Isabel na bahagya naman niyang kinataranta dahil sa paggalaw ng kapsulang sinasakyan nila. Sandali, anong ginagawa mo? Lilipat lang ako sa tabi mo para kasya tayo sa picture. At yun nga ang ginawa ni Isabel. Kaswal itong lumipat sa pwesto ni Tristan na hindi maitago ang kaba sa muka dahil sa bahagyang paggalaw ng kapsula. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang sumasakay sa mga ganitong rides. Pakiramdam niya anumang oras lilitaw sa harap niya si kamatayan. 4 na beses pinindot ni Isabel ang camera sa cellphone na hawak, ngunit iisang ekspresyon lang ang ginawa ni Tristan. Hindi nakangiti, pero hindi rin naman nakasimangot. Oh, wag mong sabihing lilipat ka pa. Takang tanong ulit ni Tristan kay Isabel, nang muli itong tumayo. Ayaw mo ba? Inosenteng tanong ni Isabel. Ayos lang sa'yo na magkatabi tayo? Bakit? Sino ba kasi may sabi na hindi kita gustong katabi? Kunot noong tanong ni Tristan. Naguguluhan sa mga paghingi ng permiso ni Isabel sa kanya na para bang may ipinagbawal siyang kilos dito. Wala naman. Bumalik si Isabel sa pagkakaupo. Naisip ko lang na baka kasi ayaw mong sumama kanina sa mga rides dahil sa akin. Siyempre, alam ko naman na hindi mo gusto ng magulo at sobrang ingay. Kaya mas mabuti na yung permiso mo para maayos. Mali ba ako? Isang malalim na buntong hiningang pinawalan ni Tristan. Hindi ko alam kung ilang beses ko na itong pinapaalala. Pero hindi mo kailangang humingi ng permiso sa bawat gagawin mo, Isabel. Meron kang kalayahan gawin ang gusto mo. Maliban na lang kung merong kailangang i-discuss na involve tayong pareho. Pero yung mga kagaya nitong simpleng bagay, hindi mo na kailangan magpaalam. Saglit na natigilan si Isabel nang may maalala. Siya nga pala, tungkol sa bagay na yan. May kasalanan ako. Hindi ko na kasi alam talaga ang gagawin ko eh. Anong ibig mong sabihin? Humugot si Isabel ng isang malalim na buntong hininga. Ano kasi? Sinabi na rin sa akin ni Adam yung tungkol sa kontrata nung nakaraan. Hindi ko talaga alam kung paano niya yun nalaman. Pero sa tingin ko, iniisip niya na may pumilit sa akin para pumasok sa sitwasyong to. Kaya parang lagi siyang tanong ng tanong tungkol sa relasyon natin. Nag-aalala siya tungkol dito pero nilinaw ko naman sa kanya na ang lahat ng ito ay sarili kong desisyon na magpakasal sa'yo.
Oo, kinausap nga ako ni Lolo Vergel, pero wala namang sapilitan na naganap noon. Nanatiling tahimik si Tristan, kaya pinagpatuloy ni Isabel ang paliwanag niya, hanggang sa mailahad na niya ang lahat. Namayani ang ilang segundong katahimikan sa loob ng kapsula. Nakalagpas na sila ng tuktok nang hindi nila namamalayan. Tristan, galit ka ba? I'm sorry. Putol ka agad ni Tristan. I also have something to confess. Nagsalubong ang kilay ni Isabel. Bukod sa hindi niya kaagad nakuha ang uling sinabi nito, naguluhan siya kung bakit at para saan ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Tungkol sa kung paano nalaman ni Adam ang marriage contract natin, kasalanan ko. Ako ang dahilan. Umawang ang bibig ni Isabel. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang ilalabas niya. Nagulat siya. Naguluhan at nalungkot dahil bigla niyang naalala yung araw na pinagbintangan siya ni Tristan na siya nagsabi kay Adam ng tungkol sa kontrata nila. Paano nangyari? Aksidente, ani Tristan. Hindi ko alam na may nakaipit na isang kopya ng kontrata natin sa folder na naglalaman ng tutoring contract na inabot ko sa kanya. I'm sorry kung sinisi ko kaagad sa'yo yun. Ngumiti si Isabel. Ayos lang. Ang mahalaga alam nating dalawang totoo ngayon. Tsaka hindi naman si Adam yung klase ng tao na ipagsasabi ang sekretong gaya nito. Mapapagkatiwalaan natin siya, Sebastian. Pero kung hindi mo talaga siya kayang pagkatiwalaan, kahit ako na lang, isang simpleng tangulang ang sinagot ni Tristan. Dahil hindi pa rin ganun kabuo ang tiwala niya sa lalaking yun. Sa amin bang dalawa, kanino ka mas may pinagkakatiwalaan? Hindi alam ni Tristan kung saan nanggaling yung tanong na yun, pero pinanindigan na niya. Pareho kayong malapit sa akin, pero ikaw pa rin ang asawa ko, ani Isabel. Kahit nasa papel lang tayo kasal. Walang ibang intensyon si Isabel sa sinabi niya, pero may kung anong bigat na naramdaman si Tristan dahil sa katotohanan ito. Paano kung... Ma'am, sir, okay na po, pwede na po kayong bumaba. Kapwa sila napatingin sa pinanggalingan ng boses na yun, at doon lang nila napagtantong nasa ibaba na pala sila. Naunang bumaba si Tristan at sinundan naman niya si Isabel na nagtataka kung anong balak sabihin ni Tristan sa kanya kanina na hindi natuloy hanggang sila'y makauwi na sa mansyon. Palaisipan pa rin sa kanya yon. Nakapasok na sila ng gate at nakababa na rin sila ng kotse. Tahimik silang naglalakad patungo sa loob ng mansyon hanggang sa hindi na nakatiis pa si Isabel. Hinawakan ni Isabel ang likurang bahagi ng suot na polo ni Tristan dahilan kaya natigil ito sa paglalakad. Ano nga pala yung sasabihin mo kanina? Yung hindi mo natuloy? Lumingon si Sebastian kay Isabel. Seryoso ang mukha subalit merong nagaganap na gyera sa loob ng isip niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito pero alam niyang si Isabel ang dahilan. Tungkol sa kontrata, panimula ni Tristan. Napalunok siya ng malalim habang diretso na ang mga matang nakatitig sa asawa. Paano kung... Isa! Sa ikalawang pagkakataon, may sumingit na naman boses na naging dahilan para hindi na naman matuloy ni Tristan ang balak niyang sabihin. Sabay silang lumingon sa pinanggalingan ng boses at halos suminto ang mundo ni Isabel nang makita ang dalawang pamilyar na muka na nakatayo kasama ni Ria, ang kanyang lola at lolo. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Ria sa mansyon bilang kasambahay, ngayon lang siya kinabahan ng sobra dahil sa hindi inaasahang bisita. Ramdam niya ang nerbyo sa buong katawan niya, lalo na noong dumating ang mag-asawa na walang kamalay-malay sa bisitang naghihintay sa kanila. Kitang-kita sa mga mata ni Isabel ang takot at kaba nang makita ang lolo at lola niyang nakatayo mismo sa harapan nila. Dahan-dahan siyang napabitaw sa laylayan ng damit ni Tristan, na miski ito, hindi rin alam ang reaksyon na dapat ilabas nang makita ang dalawang pamilyar na muka. Hindi mo ba yayakapin ang lola at lolo mo? Sa wakas ay nabasag ang nakakabingi segundong katahimikan nang magsalita si Manang Rosa. Doon lang tila natauhan si Isabel at mabilis na lumapit sa lolo at lola niya upang salubungin ito ng yakap. Lola! Sobrang namiss ko po kayo! Ani Isabel. Matapos magmanot yumakap dito. Sinunod niya ang lolo niyang meron ng bakal na tungkod na gamit ngayon na hindi nila kayang bilhin noon. Lolo, kayo rin po, sobrang namiss ko kayo. Kumusta na po ang lagay nyo?
Bakit naman po hindi kayo nagsabi na pupunta kayo dito sa syudad? Nabigla po ako. Gusto ka namin sorpresahin na po. Tsaka nabanggit ko na sa iyo dati na dadalaw kami dito, hindi ba? Hindi ko nga lang talaga binanggit kung kailan dahil sorpresa nga. Tugon ng Lola Chodora. Saka binaling ang tingin kay Tristan na pinagmamasdan sila. Ay, magandang gabi ho sa inyo, sir. Pasensya na ho sa abala sa inyo ngayon. Kami po pala ang magulang ni Isabel. Ako ho si Chodora at ang kasama ko ay ang aking asawang si Emilio. Magandang gabi rin po sa inyo. Ako po si Tristan. Bating pabalik ni Tristan, saka hiningi ang kanang kamay nito para magmano. Ganon din ang ginawa nito kay Lolo Emilio. Nagkatinginan ng mga kasambahay na animoy ngayon lang ang ginawa ng kanilang amo iyon. Nakakabigla ngunit masarap sa mata. Kaawaan ka ng Diyos. Nakangiting wika ng dalawang matanda matapos magmano sa kanila si Tristan. Tumikim si Isabel, nakabado pa rin hanggang ngayon. Hindi niya napaghandaan ang bagay na to dahil hindi naman niya inaasahan na magiging ganito kaaga ang pagpunta ng kanyang lolo at lola sa syudad. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil literal na nasurpresa talaga siya. Kanina pa ho ba kayo dito, Lola? Tanong ni Isabel. Naku, oo, kanina pa kaming hapon. Pero ngayong gabi lang namin natuntun itong bahay nyo. Napakaraming subdivision sa lugar na to. Kaya halos magkandaligaw-ligaw kami sa paghahanap. Mabuti na lang at may service kami papunta dito. Anito. Salamat sa kapitan ng barangay natin dahil pumayag sila na ihatid kami dito ng lolo mo gamit yung barangay patrol nila. Ewan ko ba kung ano nakain ng kapitan natin. At tila naputulan na ng sungay. Dati naman hindi ganun yun. Dito lang bumait na magandang bagay na rin naman. Hindi na tumaramot. Hindi alam ni Isabel kung anong dapat niyang reaksyon. Pero pasimple siyang lumingon sa gawin ni Tristan na sakto ring napatingin sa kanya. Alam nilang pareho ang posibleng dahilan nun at iyon ay walang iba kundi si Lolo Vergel na hanggang ngayon nasa bakasyon.